Hey guys! Magandang umaga sa inyong lahat and Happy New Year sa atin. Nandito na naman nga po ako, si Gandara, ang inyong ka-legit Davigads na maghahatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and legit Davigads. And for today's video, narito ang ilan sa mga pag-uusapan po natin. Isa dito, ang tungkol sa isang katotohanan na hindi po talaga matanggap ng panatiko ng Tape Inc. na ang TVJ is Itbulaga. Isa pa sa mga hindi matanggap nila ay talong-talo at talagang tinataob sila ng original Itbulaga. Para anong hirap tanggapin para sa kanila, no? Sa TV ratings, talo sila. Sa online viewers, talo din sila. So ano kayang panlalampaso pa ang gusto nilang matikman ka-OG bago matanggap ang katotohanan? Paglampaso sa korte, baka doon ka-OG manahimik na po sila at matanggap ang katotohanan. Matanggap ang pagkatalo po nila. Dahil pagdating po talaga sa programa, TVJ ang nangunguna sa puso ng mga tao. TVJ ang nangunguna. And soon, di ba? Malay po natin, pag-pray po natin ito, na pati sa korte, TVJ pa rin ang manalo. So, speaking of TV ratings, ka-OG, ayan, dahil wala na silang magawa, lahat ata po ng paraan kanila ng ginawa pero hindi effective, tinatarget naman nilang anayin ang TV ratings ng TVJ. Para sa gayon, may makita po silang butas at mabash ang TVJ. So, patungkol nga po ito sa mga televiewers, ka-OG, na kung saan ay lumipat na raw po sa Showtime. Kasi ba naman, nitong nakaraan, naging consistent daw ang kanila pong ratings. Then, ang TVJ nabawasan, tapos nadagdagan naman ang It's Showtime. So, yun yung kanilang pinagbasehan na lumipat daw ang lahat ng viewers ng EAT sa Showtime. Anong palagay ninyo sa mga legendary cards? Kasing fake ng mga fake fans ninyo? Imposible atang mangyari yan. Sapagkat ang legendary cards mawala man po yan, ibig sabihin ay busy lang sa kanilang personal na buhay. Busy lamang po yan, may inaasikaso, may trabaho, o di kaya dahil holiday ngayon, nakafocus sa kanilang pamilya, mayroong gumagala, di ba? Alam naman po natin, New Year and Christmas. Kung hindi po gagala, quality time, kasama ang buong pamilya, kwentuhan na ka-OG, kasi minsan lang naman po yan mangyari. Yung mga kabataan naman, ayan, gumagala, punta sa ninong, sa ninang, bili dito, bili doon, party dito, party doon. So, baka nga mayroon pang mga reunions na naganap dyan. Pwedeng alumni, pwedeng friendship, pwedeng pamilya. So, madaming reasons kung bakit minsan bababa ang ratings ng TVJ. Pero, hindi po kasama doon yung lumipat na sa Showtime. Ang mga fans po ng TVJ solid yan. Huwag nyo naman gayahin sa peke ninyong mga fans. Sabi dito ng isang Facebook page, breaking news, televiewers ng IT lumipat na sa It's Showtime ng GTV Kapamilya Channel at A2Z. Nitong mga nakaraang araw, naging mababa ang viewing levels dahil sa holidays. Ilang araw na nasa 4.2% ang IT ng TV5. Ngunit pansin ulit ang pagbaba ng IT nitong Webes. Naku, sa graph naman talaga, hindi po palaging pataas, kahit po siguro sinong mga businessman. Sa kanilang graph minsan meron ding pagbulusok, pagbaba. Pero ang importante, hindi naman yung down na down. Nakita naman po natin, kita po ninyo mismo na kahit ganun bumaba man ang TVJ, konti, number 1 pa din sila. Kaya okay lamang iyon. Yun nga lang, big deal sa inyo masyado kasi ang gusto ninyo lagapak talaga and never yung mangyayari. Hanggat nandito ang mga legendary cards. Samantala, sabi pa niya dito, December 28, 2023 at bumagsak ito sa 3.9 habang tumaas sa 0.02 ratings points ang It's Showtime. So, sa pagbabaraw ng TVJ siyang pagtaas naman ng Showtime.
Nangangahulugang ang karamihan sa viewers ng It ay lumipat na at gustong-gusto na ang It Showtime. Naku naman, may pa-humble effect pa kayo. Hindi po bagay. Ah, mag-ano na lang, palilipatin nyo na lang Digital Weekends. Bakit hindi na lang rin kayo mangarap nun na sa inyong Itbulaga lumipat? Sa Showtime pa talaga, nagpapaka-humble. Hindi bagay. Kung sa bagay, Kauchi, aminado rin siguro talaga sila, no? Alangan nga ng mga sa kanila nila ilipat, kita naman na hindi tumataas sa kanilang ratings. Boom! Panes. Charis. Sabi pa dito matatandaang makailang beses nang nilampaso ng It's Showtime ang It tuwing Sabado with an outstanding ratings of 4.5 and above. Magandang simula ito sa It's Showtime simula lumipat ito sa GTV. Nagkatotoo na ang sabi ng GMA Chairman at CEO Atty. Felipe Gozon noong contract signing na mas tataas pa ang ratings ito dahil sa lawak ng reach ng GTV. Ay, kamusta po yung nasa main channel na mas malawak sa GTV? Anyari na? Anyari, kamusta po? Nak-nak? May tao pa ba doon? Charis. So, eto po yon yung pinapakita nila. So, makikita dito na parehas 3.5 magkasunod na araw ang Itbulaga ng GMA 7 or should I say, unknown na time show sa GMA 7. So, parehas daw. Parehas lang din yung nanonood. Dito sa original na Itbulaga ay bumaba ng 0.03. Sa Showtime, tumaas naman ng 0.02. But at the end of the day, makikita po natin dito, talagang inano pa talaga nila, talagang nilagay nila sa unahan yung kanilang noontime show. Hindi naman sila yung mataas ang ratings. Ano ba yan? Anyway, ganun pa man ka-OG na nanatili na TVJ ang angat dito, ang number 1 noontime show. Nielsen Nutam Aggregate Analyst. Nitong mga nakaraang araw, naging mababa ang viewing levels dahil sa holidays. Ilang araw na nasa 4.2 ratings ang It ng TVJ. Ngunit pansin din ang pagbaba nitong Webes, December 28, at bumagsak ito ng 3.9 habang tumaas ng 0.02 ang ratings point ng It Showtime. Nangangahulugan lang na karamihan sa viewers ng It ay lumipat na at gustong-gusto na ang It Showtime habang nananatili sa 3.5% ang Itbulaga sa GMA na ibig sabihin ay may solid following na ang nasabing programa. May mga panahong nasa 2.5 or 3.0 ratings points ito nung holidays na nangangahulugang nasa travel ang karamihan ng audience nito. Magandang senyales upang yakapin ng advertisers dahil ang audience ay noontime show ng GMA ay may capacity to spend o may kakayahang mag-travel o gumastos. At the end of the day, nakita natin yung kanilang goal sa post neto. Para pala manligaw sa advertisers. Grabe nga naman, gapang na gapang Talagang desperate moves pati yung kakayahang mag-travel ay ginamit na para manligaw sa mga advertisers. Kita niyo yung strategy nila, no? Napaka-cheap. Ewan ko na lang talaga kung may mapapayas silang advertisers sa kanila pong strategy nito. Ewan ko ba? Anyway, ito nga naman po talagang lumalabas sa katotohanan sapagkat talagang si JDL consistent minarkahan sa kanya pong pangalan ng titulong Itbulaga at ito ay ipinost din ni Dr. Richard and Erica Mata. So, sabi dito, this is it. Mula sa this is it Facebook page, trademark owner, si Joey na. Ayan na. Look, makikita na sa courtesy ng programa na ang trademark na Itbulaga ay na kay Joey De Leon na ito. Nakapangalan, ganun din naman ang theme song ng Itbulaga lyrics by Joey De Leon at kay Vic Soto naman ay ang music. So, yun ang isang magandang balita na kumbaga ka-legit Americans ay pagdating ng panahon, lalabas at lalabas po talaga ang katotohanan. And masyadong inaangkin kasi ng Tape Inc. Kaya eto, time is the ultimate truth
bestseller, ka-OG. Habang tumatagal, ay napapatunayan na TVJ ang tunay na may-ari po nito. Since January na po, 2024, marami tayong dapat na abangan, ka-legit the records ng mga pasabog at hinggil sa pag-usad po ng kasong Itbulaga na ito. Anyway, sabi dito ni Sir Manuel Ponce, magandang umaga, Happy New Year, Miss Gandara. Basta kahit ano pa mangyari, parte na ng buhay namin, yang Itbulaga sa tanghalian, kaya walang iwanan at wag tayo may inip dahil unti-unti pa nilang aayusin at mas pagagandahin yung panonood natin ng Itbulaga. So marami kasi talagang inaasikaso ang TVJ. Hindi natin to nakikita yung effort po ng TVJ. May mga demanda ng mga fans na kailangan din naman tugunan talaga ng TVJ kasi karapatan din naman ito ng mga fans at the end of the day. Plus, knowing po na kulang sila sa staff nung lumipat sila dito sa TV5, kita natin yung mga technical problems minsan hindi agad naaayos. Isa lamang yan sa mga internal problems ng TVJ when it comes to their noontime show. Pero pilit naman nilang inaayos kung makikita nyo lang at mararamdaman yung post ni Derek Cathy na kung saan ay hindi daw talaga madali, medyo mahirap. Pero pag susumikapan, hanggat kaya nila ka-OG. And then, may mga demand pa tayo na kung saan ay, ang dami. Busy din ng TVJ para pag-aralan kung paano nila may papadalo ang kanilang kaso na ito ka-OG. Kaya talagang best thing na magagawa po natin bilang isang legit Americans mag-intay. Unti-unti naman nakikita po natin ang improvement, ang kaayusan at pinapaganda talaga nila ang kanilang programa. Samantala, sabi naman dito ni Chim Sadora, magandang umaga. Congratulations po kay Sir Joey De Leon. Belated Merry Christmas and Happy New Year, Miss Ate Gandara. It's very good to hear na finally nasa totoong owners na yung kanilang trademark. Pinakita, malaking regalo na ni Lord Jesus Christ ito sa TVJ dahil pinagdasalan nila itong maigi. Baka nga lumampas pa sa 90s yung simbang gabi nila. Anyway guys, kayo ba? Anong inyong say patungkol sa video na ito? And about sa komento ni Chim Sadora, ay agree naman ako, no? Na talagang ang sarap pakinggan na finally, ay masarap din makita na finally, nasa totoong owners na po ang kanilang trademark, ang Itbulaga. Tapos nasa courtesy po ng sa TV, nakikita po natin na minarkahan na ni Joey De Leon. So yun lang po ang ating update para po sa umagang ito, January 2, 2024. So yun lang po muna ang update natin. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.